Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Lebron hindi na sang-ayon sa Big 3 era. Natuto na. Victor Oladipo mahusay pa rin maglaro. Gumawa ng comeback attempt sa NBA. Si Poole na ang nagsabi, babalik raw ang totoong Jordan Poole sa Warriors dahil kay Kevon. At si Steve Kerr ang dahilan kung bakit umalis si Looney. Masasabi na si LeBron James ay isa sa mga player na kasaksi at nakaranas ng pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng NBA. Bilang isang 4-time champion na naging sentro ng Big 3 era kasama sina Dwayne Wade at Chris Bosh sa Miami Heat, alam niya kung ano ang kailangan upang manalo ng titulo. Ngunit sa isang kamakailang pag-uusap tungkol sa kasalukuyang estado ng liga, sinabi ni James na nagbabago na ang panahon. At baka hindi na sapat ang simpleng pagsasama-sama ng mga superstar, kundi ang pagbubuo ng malalim at balanseng team. Kung makakahanap ka ng isang tulad ni Wemby, ani niya patungkol sa star ng Spurs na si Victor Wembanyama. Patuloy na magbabago ang laro, nagkaroon ng panahon ng Big 3 era. Pero sa ngayon, ang pagkakaroon ng lalim, ang kakayahang magdala ng maraming players na maraming kayang gawin, yan ang panibagong direksyong tinatahak natin. May kakaibang pananaw si LeBron pagdating sa mga super team dahil naging bahagi siya ng ilan sa mga pinakamatitinding lineup sa kasaysayan. Mula sa kanyang panahon sa Heat kasama sina Wade at Bosh hanggang sa pagbabalik niya sa Cavaliers kung saan kasama niya sina Kyrie Irving at Kevin Love, madalas siyang iugnay sa pagsikat ng player empowerment at pagbubuo ng mga super team. Bago pa man ang Big 3 ng Miami, matagal nang may mga super team sa NBA gaya ng Lakers ni Wilt Chamberlain, Jerry West at Elgin Baylor, pati na rin sina Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar at James Worthy. Hindi rin malilimutan ang mga trio ng Spurs, Duncan, Ginobili, Parker, Celtics, Pierce, Garnett Allen at Bulls, Jordan, Pippen, Rodman. Ngunit kalaunan lamang naging karaniwan ang pagbubuo ng team na puno ng superstar, kaya maraming team ang nagmadaling mag-ipon ng talento para makasabay. Ngunit kamakailan lang, nagsimula ng magbago ang ihip ng hangin. Sa mga kabiguang dinanas ng mga teams tulad ng Brooklyn Nets, Phoenix Suns at Los Angeles Clippers, lumalayo na ang NBA mula sa mga super team at papunta sa isang bagong era na mas pinapahalagahan ang team depth. Sa nakalipas na 3 taon, ang mga kampyon tulad ng Denver Nuggets, Boston Celtics at Oklahoma City Thunder ay hindi nakasandig sa sobrang star power kundi sa lalim, chemistry at matalinong team building. May magandang kinabukasan ng Spurs dahil sa kanilang flexible na roster, positibong kultura at sa pagkakaroon ng superstar na si Wembanyama. Pinapatunayan ng kanilang approach na mas epektibo ngayon ang lalim ng team kaysa sa puro superstar lineup. Si LeBron James kahit papalapit na sa pagtatapos ng kanyang career ay mulat sa pagbabagong ito sa NBA at patuloy na umaayon sa bagong direksyon ng liga. Sa sumunod na balita naman, habang nagpapatuloy ang NBA Summer League sa Las Vegas, ilang former player ng liga ang umaasang makabalik muli sa court, kabilang na si former star ng Indiana Pacers na si Victor Oladipo. Nakaranas si Oladipo ng sunod-sunod na malulubhang injury na nagpahinto sa dati promising niyang career, ngunit kamakailan lamang ay sumali siya sa isang workout kasama ang ilang international pros sa Las Vegas sa harap ng maraming NBA scouts. Ayon sa pinakabagong ulat, maganda ang ipinakita niya sa nasabing workout. Naglaro siya ng full court 5-on-5 sa isang group workout kasama ang mga international pros. Ayon sa ilang team sources na naroon, na-impress sila at inilarawan si Oladipo na nasa napakagandang kondisyon habang hinahabol ang isa na namang pagbabalik sa liga, ayon sa ulat ni Jeremy Woo ng ESPN. Iniulat din ni Woo na may ilang pag-uusap sa paligid ng liga na posibleng makahanap siya ng roster spot sa kalaunan habang ang mga teams ay gumagawa ng mga final na plano para palalimin ang kanilang lineup pagpasok ng taglagas. Sa panig ni Oladipo, hindi niya ikinaila na nais niyang makabalik sa NBA, kung saan 2 beses siyang naging all-star. Napakaganda ng pakiramdam ko ngayon, mas maganda pa kaysa sa naramdaman ko sa nakalipas na 7 taon, sa isip, katawan at kaluluwa. Alam kong isa akong mandirigma, isa akong warrior. Naranasan ko na ang bawat aspeto ng larong ito at ng ligang ito. Alam kong makakatulong ako sa kahit anong team, sa kahit anong role para manalo sa kahit anong paraan. Alam ko rin na gusto ng mga tao na makita akong magtagumpay muli sa larong ito at makabalik sa pinakamataas na antas. Tapos na ang mga injury ko at hinding-hindi na yon mauulit. Payapa na ako sa lahat ng yon at sa aking nakaraan.
Isinulat ni Oladipo sa isang pahayag sa Twitter noong Linggo ng araw. Huling lumaro siya sa isang NBA game, 2 taon na ang nakalilipas bilang miyembro ng Miami Heat sa kanilang playoff series laban sa Milwaukee Bucks. Sa kabilang balita, nagulat ang marami ng gawin ng New Orleans Pelicans ang isang hindi inaasahang trade ngayong off-season, kung saan ipinadala nila si CJ McCollum sa Washington Wizards kapalit ni Jordan Poole at isang kapanapanabik na package ng mga kapalit. Inaasahan na magiging exciting na karagdagan si Poole sa team na kinabibilangan ni Zion Williamson at ng young core ng New Orleans para sa susunod na season. Gayunpaman, alam ng Pelicans na mayroon pa silang mga puwang na kailangang punan at yun mismo ang agad nilang tinutukan matapos makuha si Poole. Sa katunayan, kinuha rin nila ang former teammates ni Poole sa Golden State Warriors na si Kevon Looney. Magkasama sina Poole at Looney na nanalo ng kampyonato sa Warriors at ngayon sa unang pagkakataon sa kanyang career, iiwan ni Looney ang Golden State upang muling magsama sila. Nasa kalagitnaan si Poole ng pagre-record ng workout video nang kumalat ang balita na pumirma si Looney sa Pelicans at hindi maikakaila ang labis niyang kasiyahan. Kunin nyo agad yung video, ipakita nyo sa mga tao, sabi ni Poole. Live reaction, let's go. Elite duo ito, hindi nyo gets. Elite duo talaga to, aayusin niya ako. Balik na tayo sa trabaho. Ang lupet, ang saya ko bro. Isa to sa pinakamagandang balita na narinig ko. Nakunan natin lahat sa camera. Uy, game na to, sabi pa ni Poole kay Looney sa tawag. Grabe, kamusta bro? Ibalik na natin to. Syempre bro, welcome bro. Matagal na nating hinihintay to. Halatang tuwang-tuwa si Poole sa paglipat ni Looney sa Pelicans at siguradong nakapagpagaan sa loob niya na may kakilala siyang kasama sa kanyang bagong simula. Maaaring parehong magkaroon ng malaking papel ang dalawang former Warriors sa paglalakbay ng New Orleans patungong tuktok ng Western Conference. Sa kabilang banda, sa loob ng isang dekada, si Kevon Looney ay isa sa mga pinakamaasahang player ng Golden State Warriors. Kahit pa siya ay nagsisimula bilang starter o pumapasok mula sa bench, palagi siyang nakakahanap ng paraan upang makatulong sa team. Sa kabila ng pagiging maaasahan ni Looney, madalas siyang hindi ginagamit sa mga mahalagang sandali ng laro ng Warriors. Ang mga desisyong ito ang naging pangunahing dahilan kung bakit napagdesisyunan niyang panahon na upang iwanan ang Golden State. Partikular na binanggit ni Looney ang serye nila kontra Houston Rockets bilang isa sa mga dahilan ng kanyang pag-alis. Hindi lang ito isang partikular na sandali, sabi ni Looney sa Warriors Plus Minus podcast. Kahit ngayong taon, lalo na sa playoffs, kalaban namin si Steven Adams, ito ang forte ko. Pero hindi nila ako binibigyan ng pagkakataong gawin ang trabaho ko. Parang, sige, hindi nyo na ako pinagkakatiwalaan. Akala ko nagtitiwala pa kayo sa akin. Pinaglaro lang nila ako sa dulo ng Game 7. Kahit panatalo ng Golden State Warriors ang Houston Rockets sa NBA playoffs, iyon na ang naging huling patak para kay Kevon Looney. Sige, so iniisip nyo na hindi na ako ganun kahusay. Nakakasawa rin yon. Either nagtitiwala kayo sa akin o hindi pagtatapos ni Looney. Dahil sa pagkawala ni Looney, napipilitan ngayon ang Warriors na either kunin si Al Horford mula sa Boston Celtics o bigyang mas malaking papel si Quinton Post. Alin man sa dalawang option, ibang-iba ito sa estilo ng paglalaro na ini-o-offer ni Looney.